Makakasama natin ang PDP Laban Deputy Secretary General for the Visayas. Isa rin po sa mga tumakbo under the Duterte Senate slate sa nagdaang pong eleksyon. Ang ating mga kasama, si Attorney J.V. Hinlo. Attorney, mayong aga, si Franco at si MJ. Ngayon pong umaga na ito. Good morning, Attorney. Mayong aga MJ and Franco. Mayong aga sa tanan na nakikinig sa SMNI. Yes, sir. At kayo po ay kasama ni Attorney Torreon doon po sa Senado nang kayo po ay maghain ng motion o ng panukala o ng isa pong mungkahi para po paimbestigahan ang 2025 midterm elections. Sa inyo po bang palagay, may pag-asa tayong papaboran ng liderato ng Senado ngayong nasa kabilang panig po sila noong nagdaang eleksyon? Tinutukoy ko po si SP Soto at si Senator Lacson. Tayo po ay umaasa na magiging tama ang desisyon ni Senate President Soto at ni Blue Ribbon Chairman Ping Lacson na magkaroon ng investigasyon tungkol sa naganap na Mayo 2025 election. Kasi importante na lumabas na maging malinis ang naging halalan at para na rin preparasyon para sa darating na presidential election. So, ako'y nananalangin na sana hindi maging partisan at yung kanilang gagawin ay trabaho lang para malaman natin yung katotohanan. Opo, Attorney, alam mo naman, sila po ay nasa ilalim ng alyansa sa Bagong Pilipinas. Pero be that as it may, kayo po naman ay nasa panig ng Duterte Senate slate. Pero marami kasi ang nagtatanong, Attorney, ito bang hakbang na ito ay timely dahil alam nyo naman po, marami ding issue na kinaharap ngayon ng Senado, especially yung mga panawagan naman din na ipagpatuloy yung ating investigasyon sa flood control anomaly. Konektado yung dalawa kasi dahil nga sa flood control anomaly at yung mga malalaking issue ng korupsyon, maraming panawagan na dapat magbitiw si Pangulong Marcos. Pero sa totoo, sa tingin ba ng tao ay voluntaryong aalis sa pwesto si Pangulong Marcos? Ang kasagutan dyan ay hindi. Dahil pag umalis siya sa pwesto, alam niya na maraming kaso siyang kakaharapin at baka makulong siya. At masisira yung buong pamilya niya. Lalo na, inaakusahan sila na gumagamit ng illegal na droga. So, yung legal na pamaraan para magkaroon ng pagpapalit ng liderato at yung malinis at nasasaayon sa konstitusyon ay yung eleksyon. At may mga katulad natin na naniniwala na kung hindi magboboluntaryong umalis si Pangulong Marcos, dapat meron tayong isang paraan na demokrasya yung susundin at yun yung eleksyon. Kasi pag hindi natin sinunod yung na ayon sa batas, yung mga magsasalita at yung gagawa ng paraan na mapaalis si Pangulong Marcos, no, na outside sa konstitusyon ay makakasuhan at baka lumala pa, magkaroon ng isang labanan yung mga magkaibang grupo. So, para maiwasan yan, dapat i-assure natin yung sambayan ng Pilipino na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at patas. Ito na lang yung paraan rin, yung pag-file ng request sa Senado na magkaroon ng Senate investigation. Ito yung pinakamabilis na paraan para mabuksan ang mga balota na siyang isang bang nakasabay sa investigasyon. Pagbuksan ng mga balota, maikumpara natin yung hard copy ng balota kung saan natin nilagay o nag-shade tayo ng ating boto. Ikukumpara ito sa soft copy ng vote counting machine at sa inilabas nitong resibo. At ikukumpara rin ito sa transmitted copy o result na nabase ng COMELEC. So, dapat yung mga tatlong dokumentong ito at yung isa soft copy, yung record dyan,
ay magtutugma. Kasi pag napatunayan sa huli na yung inilabas na report patungong COMELEC ay magkaiba sa balota, ibig sabihin hindi accurate ang vote counting machine at ito'y pwedeng manipulahin. At kung mapatunayan yan, wala nang magagawa ang COMELEC kasama si Chairman Garcia kung di ma-endorso na yung susunod na eleksyon sa 2028, gawin na nating manual counting sa precinct level. Yung mga nananawagan na palitan o i-impeach si Chairman Garcia, kahit ma-impeach si Chairman Garcia, wala tayong assurance na malinis yung susunod na eleksyon. Dahil papalitan lang siya ng panibagong pili na opisyal ng Malacanang. At sa tingin nyo ba, kung merong napatunayan na mali na ginawa ni Chairman Garcia, sigurado ba tayo na hindi rin uulitin yan? Kaya yung pinakaparaan ay dapat bumalik tayo sa manual counting at the precinct level, pero bago yan magawa, kasi nag-i-insist yung COMELEC na dapat vote counting machine, dapat mapatunayan natin na yung paggamit ng vote counting machine ay pwedeng manipula. Tsaka, attorney, no, gaano kahalaga na masagot itong 17 million na overvotes o overvoters sa nagdaang 2025 midterm elections? Imagine, 17 million, parang sinasabi na walang mga utak, 17 million na nag-overvote. Ganon talaga karami, Attorney J.V. Hinlo? That is correct. That also shows na illogical yung naratibo tungkol sa nangyaring eleksyon. Kami sa Duterte 7, yung mga hindi na deklarar na manalo, hindi na namin makukuha ang pwesto kahit mapatunayan na merong dayaan kasi hindi kami nag-file ng election protest. So, itong hinihingi naming audit o investigasyon ng nakaraang eleksyon, ito ay para masigurado natin na kung merong anomalya, hindi na ito mauulit sa 2028 election at para makumbinsi ang COMELEC at para makumbinsi ang lahat na bumalik tayo sa manual counting. Kasi sa manual counting, at the precinct level, merong mga watchers na bibigyan ng kopya ng election return. So at least yung mga tao at yung mga representante ng mga political parties at yung media, meron tayong datos na hinahawakan. Pag vote counting machine yan, ano yung ibibigay sa atin? Kasi hindi naman tayo kasama sa pagbilang. What if yung programa sa loob ng computer ng vote counting machine, meron siyang pre-program na yung datos na ilalabas nito ay magkaiba sa boto na ginawa ng tao. Yun yung dapat natin ma-audit, yung mga haka-haka dyan. At dahil maraming ring reklamo na nagsasabi na iba yung inilagay nila, sinade nila sa balota, pero yung lumabas sa resibo, ibang pangalan, marami tayong narinig at merong mga witness na willing mag-testify, sinabi namin yan sa Senado, dapat magkaroon talaga ng isang audit at yung pinakamabilis na paraan ay through a Senate investigation. Opo, tsaka nakasaad po sa ating pong konstitusyon na pinasasabi sa COMELEC yung kanilang mga tungkulin na maging malaya, maayos at credible po ang mga halalan sa bansa. Pumapasok po doon yung konsepto ng electoral integrity, Attorney JV. Gaano kahalaga, sir, na yung right of suffrage, lalo na yung mga kabilang sa sinasabing 17 million na mga nag-overvote, ay maibalik sa paparating na 2028 midterm elections? Baka naman kasi, sir, umabot na sa 20 million o maging 30 million ang overvotes sa susunod na eleksyon. At napaka-crucial niyan, sir, dahil ito po ay presidential polls. Yung bansa natin sa ngayon ay hati na. Hati na. Meron na ngang panawagan yung iba
no, sa kanilang opinyon na dapat maghiwalay na yung Mindanao at Visayas sa Luzon. Hating-hati na tayo. Sa political spectrum, merong DDS at merong DDH, yung Duterte diehard supporters at yung Duterte diehard haters, no? Naggrupo na, nagkasama-sama na yung pink, yung pula, yung leftist, yung Marcos, kalaban sa mga kaalyado ng mga Duterte. So, pag hindi natin naisaayos ang eleksyon na mabigyan ng isang demokrasyang paraan na magpili ang mga tao ng kanilang leader, lalo tayong magkawatak-watak, lalo tayong magkakagulo after 2028 pag may hinala yung matatalo na merong malakihang dayaan. Kaya dapat, no, for the national interest at sa national security ng bansa natin, para maiwasan ang posibilidad ng marahas na pagkakahati ng ating sambayanan, dapat bigyan natin ang mga tao ng isang malinis at isang patas na eleksyon. At trabaho yan ng COMELEC. Uulitin ko, kahit palitan o ma-impeach si Chairman Garcia, kahit mapalitan ang mga commissioners na kasama ni Chairman Garcia, papalitan lang sila ng bagong appointees ni Presidente Marcos. Kaya yung pinakasolusyon para ma-assure yung opposition, na kasama dyan ang PDP Laban, na at least may tsansa ang oposisyon na marinig ang boses, na maihalal ang gusto naming presidente at yung gusto naming mga senador at mga mapipiling mga opisyal, ito'y dapat ma-assure na yung bilangan ng boto sa presinto ay gawing manual para nakikita sa mata at may counter-checking yung ilalagay sa blackboard at ilalagay sa papel. At may kopya yung mga watchers ng resulta per precinct. Yun lang ang paraan. Yes, attorney, maraming salamat po. Maiba lang po ako, attorney, dahil marami pong nagbibigay ng kanilang mga komento patungkol sa mga itinutulak na mga panukala ng ating Pangulo. Ito po yung 4 na panukala, yung Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List, Citizens Access, na kung saan, ayon sa mga kababayan po natin, ay yung mga panukalang nais ng ating Pangulo ay hindi naman daw relevant para sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon, dahil dapat daw po mas tinututukan nito yung corruption issues at especially yung bago lamang na pagbagsak ng ating ekonomiya na inihayag po ng World Bank na I think 2% from 5.3 to 5.1 na lang. Attorney, ano po masasabi ninyo dito sa pulso ng ating mga kababayan? Yung mga panukalang yan, on paper, maganda yan, pakinggan. Maganda rin na intensyon, no? Yung gaya yung sa anti-dynasty bill na yan. Pero sa totoo lang, too late. Nasa patapos na termino si Pangulong Marcos. Too late na yan. At yan ay senyales na desperado ang administrasyong Marcos. Kailangan niyang gawin yon para mga popular na desisyon yan. Kailangan niyang gawin yon para kunin ang suporta ng mga progresibong grupo, yung makakaliwa at yung mga kaalyado ng pink at yellow. Kasi yan yung kanilang pinaglalaban dati pa. At tayo naman, yung gaya sa amin sa PDP Laban, open naman kami sa mga panukalang yan. Pero dahil sa yung intensyon niya, hindi talaga para maipasa ang batas na kailangan ng bansa, kundi para political strategy lang, para magkaroon siya ng mga kakampi dahil sa malalaking akusasyon laban sa kanyang administrasyon, ay hindi yan napapanahon. At dahil popular nga na
na endorsement yan, baka makalimutan ng taong bayan na yung ating presidente ay may dalawang problemang malalaki na hinaharap. Yung una, yung malawakang korupsyon, at yung pangalawa, na siya'y gumagamit ng illegal na droga. Kaya dapat, no, hindi tayo mawala sa dalawang malalaking issue na yan porket ba inendorso niya yung apat na panukalang batas na yan ay atin siyang mapapatawad. Now, nasa sa Kongreso rin yan kasi kahit i-endorso ng presidente, kung ayaw pumayag ang House of Representatives at yung mga senador, hanggang papogi lang yung pag-endorso na yan. Yung realidad, tignan natin yung komposisyon ng Senado. Nandyan ang mga Tulfo, nandyan ang mga Cayetano, nandyan ang mga Villar, nandyan yung Estrada Ejercito, magkakapatid na yan. Nandyan rin yung ibang senador na may kamag-anak labas sa Senado. Sa tingin ba natin papayag sila na yung talagang tama at yung makabuluhan na anti-dynasty bill ay maipasa, o yung gagawin nilang bersyon ng anti-dynasty bill ay nasa pangalan lang at ito'y yung laman nito ay pwede pa rin tumakbo at pwede pa rin magsama ang magkakapatid o ang magkakapamilya. So, yung titulo magkaiba kung mabasa na natin yung bill na talagang imumungkahi nga dapat ipasa. Ibigay nila sa taong bayan para mabasa natin at hindi lang yung general title na maganda pakinggan pero sa totoo wala rin palang laman. Yeah, malinaw, attorney. At maitanong ko lang din po, attorney, is ano po yung tingin nyo na dapat gawin ng ating pamahalaan dahil bago lang po nakapagpahayag ang World Bank patungkol din po sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Meron pa po bang magagawa o ano po ba yung tingin nyo solusyon para supposedly dapat po makabangon tayo for this year? Attorney. Ang pinakasolusyon sa aking opinion, kasi yung naghihiwalay sa ating bansa ay yung dalawang problema na kinakaharap ng ating Pangulo, yung malawakang korupsyon at yung allegedly, no, inakusahan siya ng kaniyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na gumagamit ng droga. Sa tingin ko, dapat bago niya masolusyonan yung isyong ekonomiya, solusyonan niya rin ang isyong politikal. So, kung ako ang nasa lugar ni Pangulong Marcos, ang unang-una kong gagawin ay magpa-hair follicle drug test para masabi sa buong bayan na peke yung akusasyon laban sa kanya na gumagamit siya ng illegal na droga o isa siyang drug addict. Imagine nyo isang presidente na nagdesisyon para sa bansa natin ay gumagamit ng droga. So, kung ako ang nasa lugar niya, magpa-drug test talaga ako. Hair follicle para tumahimik na yung lahat. Pag nangyari yon at negative naman yung labas ng resulta, yung kampanya niya laban sa korupsyon, ituloy yan, no? Ituloy niya at talagang gawing bukas ang pamaraan ng pag-iimbestiga, makita ng taong bayan na kahit kamag-anak niya, kahit anak niya na may akusasyon na problema sa flood control sa kanyang bayan, i-allow nila, no, na imbestigahan ng independent body. Hindi yung ICI kasi siya yung may gawa niyan. Kung gusto talaga ni Pangulong Marcos, i-advisean niya si Congressman Sandro Marcos na mag-appear sa Blue Ribbon Committee ng Senado para makaharap ang opposition senators, yung masasabayan niya yung hard-hitting questions ni na Senator Marcoleta para masagot
yung lahat ng akusasyon laban sa kanilang pamilya, dapat mapakita nila sa imahe pampolitika na wala silang tinatago at patas silang lumaban sa politika. Pag nangyari yon, sa tingin ko, bababa ang init ng away politikal at bibigyan sila ng pagkakataon na matapos yung termino nila na hindi talaga naiirita ang taong bayan. At yun nga, mag-antay yung oposisyon, mag-antay kami para sa 2028 election. Yes, attorney, nagkapagpahayag po si BBM patungkol sa kanyang estado na naninindigan siya na matatag ang kanyang mental health sa gitna ng kanyang bigat ng bilang isang pamuno ng bansa. Kung tayo ay nasa lugar niya, aaminin ba natin na mentally unstable tayo? Siyempre, hindi. Kasi Pangulo tayo ng Pilipinas. But yun nga, yung sinasabi ko, para mawala ang haka-haka at magkaroon ng stability political ang kanyang pamumuno, yung unang-una ay magpa-hair follicle drug test na siya. At isama niya na ang kanyang asawa at mga anak para ipakita sa mukha ng mga kritiko niya na sinungaling lahat at malinis sa droga ang kanilang pamilya. Opo, attorney, huling mensahe na lang po ninyo sa ating mga kababayan. Ngayon pong malapit na po ang panahon ng Pasko. Attorney. Maraming mga issue na humahati sa ating bansa. Yung isa dyan, yung issue sa ICC, merong tangkang aarestuhin raw si Senator Bato, kasama sa issue ng pag-aresto kay Pangulong Duterte. Meron rin yung issue sa budget. Lahat ng mga mabibigat na issue, merong iba dyan na nakabinbin na sa Korte Suprema bilang kaso. No? So, sana ako bilang isang abogado ay nananalangin sa ating Korte Suprema na yung mga nakabinbin na issue na makakaapekto sa ating sambayanan, sana po madesisyonan ng Korte Suprema sa madaling panahon. Ang desisyon ng Korte Suprema ay magtatapos sa mga haka-haka at magtatapos sa mga spekulasyon. Kasi yung magkabilang panig ay naniniwala sa kanilang mga side o sa kanilang paninindigan. Only the Supreme Court will be considered as the final arbiter. Kaya ako'y nananalangin sa ating Korte Suprema na desisyonan ng mas maaga ang mga kaso na merong national significance. Kasama na rin doon yung pending petition for manual counting tungkol sa 2025 election. Kasi yung kasong yan na i-file bago pa man ng eleksyon, nakabitbin yan. Pag pumayag ang Korte Suprema na ideklara niya na dapat manual counting at mali yung sa rulemaking power ng COMELEC at idirektang buksan ang mga balota, hindi na kailangan ng Senate investigation, matatapos na yung mga issue na naghihiwalay sa mga Pilipino. Kaya sa lahat, meron pa namang pag-asa within the constitutional framework at democratic process. Mahinahon tayo at magantay. Meron pa tayong pag-asa sa 2028. Yun nga lang, sana yung mga nakaupo, i-assure nila na lahat ng laban natin ay patas. Salamat po.